Welcome back to me here in Melbourne. Hindi ko pa naayos yung mic ko. Nasa loob pa ng baggage ko. Mamaya na napapagod ako. So ayan na mga be, dito tayo sa Melbourne. Solo flight tayo ngayon. Baka magsa-solo flight na talaga tayo forever. Ganyan na mga ganap. Mag-Uber na ako ngayon kasi walang pila sa bus eh. Ano nga naman, ako lang yung bumili ng ticket sa bus, no? So, mag-Uber na lang ako. Gabi na eh. Past 9 na eh. So, ayun. Ayun. Ang kinuha kong flight was like around 79 or 99, I forgot, na dollars. And then, 820 yung alis. And then, 9:02, nakikita ko na yung land. Yung Melbourne. So, ayun, 9:20 nakalabas kami ng aeroplano. Ganyan. Maghanap muna ako dun. Punta muna ako sa may Uber na sa kaya. Tignan niyo, walang tao sa bus. Oh. Doon din sa kabila, wala rin. Oh. So, sabihin, wala nang bus na. So, mag-Uber na tayo talaga nito na. So, gabi na yun na. Ganon. Okay, let's go. Ito na. Ito na tayo mga besh. yung plate ng nito ay may 6, akala ko G. Ay naku, thunders na talaga yung mata ko dahil. So yan ay. Yay, thank you Lord. Okay, besh. Ang pagod. 10:28 p.m. na. Yeah. So 35th floor. Ayun na. Ay, ano ba yan? Ay, sorry na. Okay. Kailangan natin isarado ang mga pintuan, ano? Okay. Okay, medyo iba lang yung setup niya dun sa dati. Sa unang napuntahan. Oh, ito. Okay. Pang single siya dahil. Okay. Ay! Bakit naman dalawa yung... Bakit hindi nyo inano? Ano ba yan? Hindi nila pinagtabi. Talaga ba? Sandali, magre-reklamo ako. Charot. Ayan! Hello mga besh! Welcome back to my channel, Anabe. So, medyo ano na tayo ha? Ma-asensa na tayo kasi pa-mic na tayo ha? So, ayan. Hindi ko nilabas yung ano, yung parang pamagnet niya. So, ayan. Ito na lang. Lalagay ko na lang dito. Medyo kasi naiilang pa ako. O, yan, diba? Naiilang pa ako. So, parang mas magandang hawak ko siya. Pero carry na. Sana naririnig niyo ako. Naririnig niyo naman for sure ako niyan. Kasi kulob naman tong kwarto. So, ito na nga. Welcome back to my channel. Familiar ba ang lugar na ito? Medyo
Same style, same design, pero maliit lang na kwarto. Sweet din siya. And ayan. Ipapakita ko sa inyo. Sandali. Kasi pina-follow ako, no? So, kanina pa ako dumating dito mga alas 10. Ganyan. Teka. Pasensya sa gulo, ha? Ayan. Medyo maliit lang siya. Talagang in-anticipate nila na solo ako. Solo traveler ako ngayon. 'Di ba? O, pagpasok mo, pack. Ganyan na siya kaagad. O, pack. O, ang toilet. Ganyan na siya kaagad. O, walang kaabog-abog. Boom. O, toilet na siya. Ganyan na siya. Ganyan lang siya. O, medyo medyo okay naman siya. Ay, ano ba yan? Ayan, okay naman siya. And then, dali. Ay, bakit ba? And then, ang laundry. Ang laundry area. Bam! Oh, ang liit na lang niya. Samantalang dati, dalawang pintuan ang nakaano. And then, ito, talagang solo ko lang. Ganyan lang siya. O, diba? And then, dito, ayan siya. Ito pa, nakakatawa. Single bed na nga yung sa kwarto ko, sa Tassie, single bed pa rin ang binigay nila sa dito. Dalawa pa, diba? Nakakairita. Single, ganon. So, sabi ko, bakit po single? Sabi ko na dalawa. King bed po yung inano ko, yung aking request. And then, biglang nagkamali daw, ganon. Kasi nakalagay daw dun sa ano ko ay, tingnan yun, 4 lang na peraso yung dala-dala ko dahil wala akong chinek-in. Hello, hi. Wala akong chinek-in na bag, na luggage. So, 8 kilos ang paandar ni Virgin Australia. Dali. Wait lang. Ayan. So, 8 kilos ang paandar niya, hindi 7 kilos, unlike kay Jetstar. Tapos, ang maganda kay Virgin Australia, which gusto ko na siya, hindi na siya nagkikilo. So, kahit marami kang dala-dala, hindi niya kinikilo lahat. So, wala lang siya pakialam. Hindi ko alam kung dahil sa gabi na. Well, 8:20 lang naman yung flight ko hanggang 9:45. Pero 9:20, nakababa na kami. Tapos, ano ba? Ayun, natutuwa ako sa kanya kasi, ano siya, hindi siya katulad ni Jetstar na yung luggage mo and then yung personal bag mo, yung luggage mo na hindi mo i-check-in, yung hand carry ba, and then yung personal bag mo sa Jetstar, winiweigh yon parehas. Na dapat, 7 kilos lang yung dalawa na yon, or kung 3 bag pa yan, 7 kilos lang ang hand carry. Pero kay Virgin Australia, kasi may mga nakita kasi ako maraming dala-dala, hindi kinilo, walang kinilo ni isa sa amin. 2 tao lang yun doon sa counter, isang babae, isang lalaki, and then they were just like scanning our boarding pass. That's it. And then natakot pa ako ng very light kasi nga alam ko susobra ang aking hand carry kasi may DJI Osmo ko na case, medyo mabigat siya. Plus yung laman pa niya na mismong camera, and then yung mic ko pa na may case pa siya. So another bigat na naman yun. And then may selfie stick ako na medyo mabigat din. So yung 3 na yon dala-dala ko outside my luggage, my hand carry. And then yung personal bag ko is talagang personal bag na shoulder bag. So, sabi ko, naku Lord, ayokong mag-check-in ng bag. Kasi ang mahal ng check-in nila, $71 yung binili ko. Kasi bumili na ako ng check-in luggage o baggage pag pabalik pa ng Tassie kasi
Mamimili. Kasi syempre may bibilin ako, no? So, mag-over ako talaga. And para wala akong dala-dala, kung ang dala-dala ko lang is yung personal bag ko lang. So, yun. So, binili ko 23 kilos. Yun yung kasi parang minimum nila or standard. And then, it was $77. So, yun. So, sabi ko, ayoko bumili ng luggage. Papunta pa lang sa Melbourne. No. Kasi naman, ang difference naman ni Jetstar, pag bumili ka naman ng luggage sa kanila, ng check-in baggage, para nasa 30 lang. $30 lang. Ganun lang siya. Pero, yun nga yung kinikilo nila. Yung mga hand carry. Yun lang yun. Tsaka syempre yung check-in mo, ikikilo pa rin nila. So yun, ang daming pros and cons din in fairness. Pero, so far naman, okay naman, awa ng Diyos si Virgin Australia. And then, 8:20 yung flight ko. 8:50 umaandar na kami. Nagre-ready na siya, in fairness. And then, dumating kami, nakita ko na yung land. Kumbaga, may mga ilaw-ilaw na. 9:02 kasi nagising ako. Talagang borlogs ako. Pagka ano pa lang, take off pa lang, tulog na ako. Hindi ako pagod, pero hindi kasi ako nag-nap ng afternoon kasi nga, naka-annual leave na ako eh. For the whole day today. And then, yesterday, nag-work from home naman ako. So, gusto ko lang chill lang ako. Ayoko na yung nagmamadali. Ayoko na yung ganon, yung busy. Ayoko na. Nagbabakasyon ako. So, gusto ko, chill lang ako. So, ayun, hindi ako nag-nap kasi sabi ko, baka mahirapan ako matulog kasi baka mamahay ako. Mahirapan ako matulog ngayong gabi. So, hindi ako magnanap ng hapon. So, ayun. So, nag-power nap naman pala ako sa Hindi ko akalain magpa-power nap naman pala ako sa airplane, no? So, ayun. So, sabihin natin 8:30. Tulog na ako. Nagising ako 9:02. Tapos nakita ko na yung may mga ilaw-ilaw na, may land na, nakita ko na si Melbourne. And then, sakto, 9:20. Lumabas na kami sa airplane. Nakababa na kami, awa ng Diyos. Hindi, ang saya. Talagang 1 hour lang, kumbaga, ang biyahe. Yun lang yung kagandahan sa Melbourne versus sa Sydney. Kasi sa Sydney, 1.5 hours, parang 1:45 hours yung biyahe. And then, takot ako kasi sa aeroplano talaga. So, mas mabilis yung travel, mas okay sa akin kung sa plane. So, yun. Syempre ako lang mag-isa, no? So, wala akong kakapitan ng kamay. Pag natakot ako sa turbulence, no? Ano pa naman ngayon? Maulan. Pero in fairness talaga, hindi ko alam kung sobrang antok ko kanina or tulog ako. Wala ako naramdaman. Ang smooth lang, awa ng Diyos ng biyahe namin. And walang turbulence. Thank you Lord talaga, Yahweh. Thank you po, Lord Jesus, Holy Spirit. So, ang saya. Kasi sabi ko talaga, Lord, please, minsan lang po akong maglilipad ng solo. Baka naman po pwedeng, smooth lang. Smooth lang po yung travel. Safe lang po ako and everything. Enjoy lang ako. Ganon. So, ayan. Ang dami ko nang sinabi, pasensya na. Na-miss ko kasi ang mag-vlog. Kasi sobra akong busy, mga be. From the last time that I did my vlog, ito yung yung birthday ko, nung March pa. And then, oh my gosh. Tama ba? Hindi ko na matandaan. Basta yun. Sobrang busy kasi nag-apply kasi ako ng another role sa company namin. Nakuha ko naman yung role na yon. So, medyo pressured, medyo challenging siya kasi sales na siya and wala akong background sa sales, Pero nakuha ako sa post na yun. Isa lang yung kailangan nila, ha? Pero ang dami naming nag-apply. And yung mga kasamaan ko na nag-apply, may mga matatagal na kesa sa akin and magagaling mag-English, no?
Di ako, alam nyo naman yung English ko, no? May expiry date lang. May ano lang yan, no? May hangganan lang yan, no? So, mga lokal, yung mga kasabayan ko na nag-apply, and then, ayun. Ang galing ni Lord. Yung pala, hinahanda pala ako doon. Kasi, basta daming mga things na nare-realize ko na nire-ready pala ako for something greater. Basta ganon, I don't wanna explain further. Basta, sobra akong grateful kay God. So ito na, itong bigger responsibility, bigger role. Syempre, may bigger, may compensation din, Pero nga, yun nga, bigger pressure. Kasi nag-autopilot na ako dun sa dati kong role. And, syempre, pag matagal ka na sa company, and then paulit-ulit na ginagawa mo everyday, mananawa ka. Kahit saan ka pang, ano pang trabaho mo na yan, So, mag-autopilot ka kahit antok na antok ka, kahit wala kang tulog, or puyat ka dahil hindi ka lang makatulog, or may ginawa ka nung araw na yon. So, autopilot na ang ating yun, no? Meaning, awa ng Diyos, kahit antok na antok ka, alam mo pa rin sasabihin mo sa customer over the phone, kasi syempre call center ako nag-work. So, autopilot siya. So, sabi ko dun sa team lead ko, ang dami ko na sinabi. Ang dami ko na kwento. So, sinabi ko sa team lead ko, ano ba yung gusto mong gawin sa akin? Sabi ko, may plano ka ba sa akin? Since, kilala mo na ako for how many years? Alam mo na yung kapasidad ko. Kasi sa Pilipinas, ng call center, yung mga bosses ko, mga bossing ko dyan, hello. Syempre, performer ang ating sa call center, no? Yung magaling yung boss para sa akin kapag nag-perform ako, asset ako sa team, asset ako sa kanya. Syempre, metrics niya rin yun eh. Scorecard niya rin yun. Tapos may plano siya sa akin na mas maganda. Para sa akin, magaling yung leader na ganon. Yung hindi dahil lang sa magbigay ka ng magandang score o hindi, wala akong pakialam. Sumasahod ako. Hindi magandang leader para sa akin yun. Ang magandang leader sa akin yung lahat nung members, team members niya, alam niya ang kapasidad, alam niya ang weaknesses and strengths, and alam niya kung saan huhulmahin. Kung kulang sa ganito or sobra sa ganito, alam niya kung saan niya ilalagay. Parang mga pawn ba sa chess. So alam niya kung saan ano yung mga next steps para ma-win yung as a king, yung ganon, or queen. So yun, ang dami ko sinabi. Pagod talaga ako, besh. So ayun lang. Tapos ayun, may sabihin pa ako. Medyo nainis ako kanina. Kasi, basta ayoko na siyang i-detailed, pero pag ikaw pag masama yung gising mo, gusto pa yung gising mo, tapos nasa trabaho ka, tapos alam mo yon, yung hindi ka magpa-perform because may personal kang pinagdadaanan, alisin mo yon. para to dun sa nakausap ko kanina. Parang gusto ko sabihin sa kanya, ayaw mo ba ng shift na to? Mag-leave ka kaya? Kasi ang init ang ulo mo eh. Dapat ako yung mainit ang ulo kasi ako yung client eh. Pero gusto kong ganunin. Basta wag na lang kasi dito pa ako eh. Baka yeah. So, ayun lang. Nainis ako. Pero, sige na. Pagpasensyahan na natin. Baka masama lang talaga yung niya, yung araw niya ngayon. Ako na lang mag-a-adjust. So, dahil dito sa sa kwarto na to na binigay sa akin ay 2 single beds, no? Na dapat king bed, parang kasalanan ko pa ang nangyari. Naiis ako. Pero, sige lang. First time lang naman to nangyari. So, yung mga previous ko naman na experiences sa hotel na to ay okay naman siya. Awan ng Diyos. So, kiri na. So, yun lang mga besh. Samahan niyo ko sa gala na to.
ano lang to, spontaneous lang to. Meron akong may plans ako, nilagay ko na bullet form para hindi ko makakalimutan. Kumbaga para meron lang akong, alam mo yon, susundan. Pero magiging spontaneous lang ang vlog na ito. So, good night! See you tomorrow! Hello. I forgot my mic. I forgot my mic. Kasi ang bigat eh. Yung buong lalagyanan niya is also a charger niya. So, buo siya. Ang bigat and medyo ganyan siya kalaki. So, I cannot bring it. So, dito tayo sa cafe. Malapit sa Victoria Market. Kukwento ko lang. Because I am, ano ba yan, may fruit fly. Ang sarap ng pancake nila. Kasi I'm a pancake lover. Yung coffee nila. Alam mo, I usually put 2 sugars. Pero ito wala. Ang sarap, bear! Kaya ka ipaglaban ng kape na ito. And then ang strawberry asay, chocolate asay. Oh my gosh! Pero naubos ko na yung halos yung strawberry. Ang sarap. Hindi ko pala nakwento. Kasi airport, small part. Diba yung pag-entrance mo? Tatanggalin mo yung jacket mo, belt mo and everything. Then yung bag mo, scan nila. Doon sa x-ray machine. Bubula ka dun sa, di ba sa ganun, na x-rayin ka rin, x-rayin. Check ka din, ano? So, lumabas na ako doon, okay naman. Gumana na, okay, go. Gumana na. Yung attendant. Tapos, hinintay ko na yung gamit ko. Gumaganyan na siya, no? Eh, parang nag-stop yung gamit ko doon. Hindi naman ito sa loob ng machine, pero yung next sa akin, ang chine-check pa doon. So habang nagkitay ako, nakaganyan ako. Tinawag ako, kinall out ako doon nung attendant doon sa nag-check.
Sa akala ko, ulitin ko yung pag-check sa body ba na dun sa x-ray machine. Tapos lumapit ako, sabi ko, sorry, sabi ko, what was that? Tapos bigla sabi niya, what perfume are you wearing? Pero nagulat ako sa tanong, mga 2 seconds akong naglag doon. Sabi ko, thank you. Sabi ko, it's Valentino, born in Roma. Ano yun? Charot. So, compliment getter talaga yan si Valentino ko. Na-check ko na yung ibang version ng Valentino. May intense, may something. Hindi ko sila type. Gusto ko yung OG. So yung Valentino, born in Roma. Winner ka talaga. Tapos, may nagsabi rin na mabango daw ako. Ano ba yan? Nandun din sa airplane din, sa plane na mabango din ako, sabi nung katabi ko. Pero lahat nung nag-compliment mga lalaki. Hindi, may isa hindi lalaki. So yun. Bar sa office, nako-compliment din ako sa ano na yun. Sa tabangan. Ayun. Bagay kasi siya sa winter. Malamig na ngayon Yun lang. Sinabi ko lang. Siyempre, pumunta ulit ako dito. Kasi kailangan ko ng orange juice dahil ayoko magkasakit. Yeah? Dahil malamig. Nagbabago ang panahon. Ang ganda. Hindi ko pa rin makita ang donut dati na pinagbilhan, no? Lagot. Ang hirap mag-vlog ng ang dami mong jela. I think dito na yun. I think. Alam mo, kahit yung mga jacket na ganito, yan, mga leather-leatheran yan, mahal din siya, be. Walang pinipili, basta nasa Melbourne ka. Hindi siya dahil sa nasa market, same pa rin ang value, ang price niya dahil. Nakita ko kanina, 180. Sabi ko, 180? Wala, nasaan na baga ang donut? Oh my gosh. Ang nabili ko ay yung sa akin, na itong, so happy, teka lang. Nakakuha ako ng one piece na figure. Ang gondor. I'm so happy. Oh my gosh, ang dami ng gaganda dito. Ayan yung mga ganyan jackets. Kasi pag naka-jacket ka ng leather, tapos winter, aesthetic. Konti lang yung damit mo sa loob. Kasi sobrang nawawarm ka na niya. Kaya ka na niyang i-warm up. Warm up? Basta yun na yun. So unlike kapag normal lang na jacket, dami mo pang suot sa loob. Aside from the jacket or jumper. So yeah, nasaan siya, Day? Oh my gosh, I am really lost. Hala. Hindi ko siya makita, Day. Ang kiri ng mga nakikita ko dito. Parang wala to dati. Parang wala to nung March. Parang ngayon ang dami na niya. Ang ganda. Ganda, be. Oh. Nice. Ang ganda ng jacket. Cardo Dalisa. Cardo Dalisa yarn.
Ano, diba? It's so nice. Uy, wala talaga yung ano. Saan ba yun? Saan ko ba nakita? Wala naman doon. Iba naman yun. Shaka. Ay, ay, ay. Why do you want to find it? So, kailangan ko mahanap yun kasi ang sarap nun eh. Alam mo yun? Yung giraffe niya. Oh, meron siyang ano, pa-belt. Oh, diba? Leather na leather yan, be. Belt ko. Hindi kasi ako ma-belt. Nasaan bagay yung ano na yun? Uy, hindi ko siya makikita. Let me just check here. Dito. Survey. Ayaw pa guys. Results. Iba na to eh. Walang saan bagay siya. Sakit ng arms ko. Ito tayo. Tignan natin. Ang ganda ng jacket. Ayun na ba kasi jacket? It's not here. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng ano, yung parang caramel. Ganda. Ang ganda. Ang ganda ko. Charot. Hindi ko siya makita. Nagkikrave ako. Eto na, itong donut na binili ko sa Hector. Kasi hindi ko ito nabili nung March eh. Parang naku-curious ako kasi pinipilahan siya. So, natikman ko yung donut na American donut. Ang sarap. Sabi ko, bibili ako pag nakapunta ulit ako dito. Bibili ulit ako. Which I cannot like find it. Ay, ayun. Parang ando doon, sandali. Parang nakita ko na siya. Kasi parang 10, ay hindi pa rin. Tingnan nyo. Teka lang. Hindi pa rin siya dahil. Nasaan ba ka siya dahil? I can't find it. Naiiyak ako. Ayoko pa naman yung ano. Nauubos yung oras ko sa wala. Alam mo yung ganon? I think malapit na. Nararamdaman ko naman na sa mga prutas-prutas. Kasi hindi ko yun matatandaan kapag isang beses ko lang yan napuntahan. Alam mo yung, sige, teka lang, parang dun ba? Dapat pala tinadaan ko kung anong shed siya. I think it's on this side. Sea shed. O shed sea. Feeling ko dito. Tama yata ako. Sandali. Feeling ko dito. May juice. Kaya hindi ko na mahanap ang American Donuts dito sa loob. Kasi nasa labas pala sila. Nakakalog. So, ito na nga. Tanong na ako, diba? Ito na siya, Day. O, nasa labas na siya, Day. O, ayan siya, Day. O, pinipulahan na siya, Day. Kita niyo ba yan? So, makikibila ako. Nasa labas siya, Day. O. So, kibila tayo, Day. Kibila tayo. Reading. Thank you. So, ayan na. Bibila pa. Saan house pala siya? Ibat-ibat ako. Nasa labas pala. Pero okay na. Nakita ko na siya, diba?
So, kabili na tayo. Oh, di may kakainin ako sa hotel. Babalik muna ako sa hotel kasi I need to prep, I need to freshen up para sa aking concert later na atenan. And tsaka magnanap ako, no? Kasi di ako masyado nakatulog dahil namahay pa ako. And yeah. So, dalawang train. Aha, gusto mo yan. At ang dami ko dala. Oh, so meron pa ako nito. Medyo mabigat tong nasa bag na ito. So, yun. And, pawisan na ako dyan. So, kailangan na natin mag-freshen up. Ganon. Okay, see ya. Hirata. Fagod. Fagodang fagoda. Ay, Diyos ko po, Lord. Okay. Ayan. Nakarating na ulit sa hotel. Ang fagod, ha? So, nakita ko na kagad yung kama ko. Naayos na nila. Ginawa na nilang king bed. Hindi na siya magkahiwalay. Oh, king bed na siya. Salamat naman. Oh, salamat. Salamat sa pag-ayos. Okay, good job. Good job kayo, good job. So, magpapahinga lang muna ako. And then, mamaya magpa-prepare. Ay, ito pala yung ano. Bumili ako ng orange juice pala. Kasi, ito kalaki. Hanggang Monday ko to. Kasi Monday ang out ko dito. Para vitamin C. Kasi yan yung naging sikreto ko nga nang lalong hindi ako nagkakasakit. Salamat Lord. Pag hindi ko na kinaya, ibig sabihin sobra na yung pagod ko nun. At naghubad talaga ako sa harapan niya, no? So, ayun. And, bumili na ako nito. Dalawa, syempre. 5 each per bag. So, mainit pa siya. Ito ang merienda ko. And almusal ko bukas bago ako gumala ulit. Syempre, ang lunch ko ay sa labas na. And then, syempre, si Hector's. Si Hector's na walang malay. Charot. Yan. And then, bumili nga ako talaga. Binili ko yon. Dito siya. So, gagawin ko siyang hand carry. Yan. Hand carry ko lang siya. Kasi may check-in ako eh. Hindi ko siya pwede i-check-in kasi wala siyang bubble wrap. Teka lang, ba't hindi mo ako sinusundan? Wala siyang bubble wrap sa loob. Ano, bibili ba ka ng bubble wrap? Pwede rin naman. Maghanap ko. So, ayun, para ma-check-in ko siya. Kaso kasi bibili kasi ako ng sapatos. Hindi ko alam kung magkakasya na. So, yan. Bilang dalawang sapatos. Syempre, care of sa aking trabaho, no? Alam niyo na. Alam niyo na ang perks. So, $2.99 yun, no? Na pa-free. Tapos, ayan. Syempre, i-maximize natin. Ganon siya, day. So, later na lang ulit mga besh. Yes? Sasakay na ako ng train papunta sa concert venue sa St. Kilda Town Hall. Doon na lang ako maghanap ng makakainin
Mas maaga pa. Ayoko lang malate and alam mo yun. Hindi ko kasi alam first time ko doon. So, yan. Doon na lang ako maghanap ng malapit na restaurant. Ayan, si Naomi. Pagkapi na. Daming tao. Ito na, nakababa na ako ng train. Feeling ko ito na yung ano, town hall. Punta ako doon. Feeling ko doon. Sandali. Feeling ko dyan. Yan sa white na yan. Feeling ko. So, tatawid ako, no? O, diba? So, ayan. Ayan nga yan! Oh, it's so nice. Oh, okay. Nice, nice, nice. Anki? Ayan. Nice. So, ayun nga. Done na tayo, Dash. Naiyak ako ng very, very light sa turning tables. Tsaka when we were young. Ganon. My God. Ang cutie. Oh, medyo naibahan lang ako. Mataas kasi expectations ko sa venue nila. Because I thought, you know, yung town hall nila is same or mas better sa Hobart. Yung design ba? Yeah, so nakita niyo naman. And nakita niyo naman yung before ko na vlog dun sa nanood ako ng Candlelight nung kasama ko si Baby. So, yeah. Pero, kasi si Adele yun, so doon na lang tayo mag-focus sa music ni Adele. Ayun. Pero, naiyak ako sa sa kanta niya. Oh my God. Kaya yun. Pero, happy. Yeah. So, yun lang mga besh. Ang ganda ni Melbourne. Ganda niya. Parang na-inlove ako sa kanya. Uy, love ko si Love ko si Tassie. Mahaba-haba pa ang lalakbay eh. 3 years pa. So, punta-punta na lang muna dito sa Melbourne, pasyal-pasyal na lang muna ang peg. Pero nagugutom na ako. Gutom lang to.
Ganda. Anong oras pa lang? Alas 7 pasado. Ang laki. Alas 7 pasado. And ang dami na tao. Diba? Buhay na buhay ang kalsada. Kasi pag ganito sa Hobart, ano na, sarado na mga tindahan. So, dito ako baliktad. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Ahaha. Ganda. Ganda yan. O, diba? Mababangga pa ni Kuya. Y todo tengo, algo tengo. Ya todo tengo. O, diba? Ang diverse. Ang ganda, diba? Ah! Ano ba? Ano ba, Melby? Uy, Melby, bakit ka ganyan? Wala. Ang ganda. Parang ayoko siya na-appreciate. Parang last day ko na kasi ito na ano eh. Last time ko na itong pupuntahan si Melbourne. Ay! Last time na pala ito. Yung pala lang. Dito na pala, Kez. Ito na si Zara. Saan ba ako kakain? Last time na kasi iba namang state ang pupuntahan natin. Ano? Siyempre, baka na magtampo ibang state. Kailangan bibisitahin ko rin ng ibang state. No? Sa Australia. So, ayan! Nasaya-saya. Diba naman na tao? Oh, diba? Oh. Oh, diba? Ah, nice. Ang nice. Dali. Nahilo na kayo? Where am I gonna eat?